Good day mga kapiyesa, dito tayo ngayon sa Marilaki. Dala natin ang bagong SYM Husky ADV 150. Okay, let's go. Try natin ang bagong SYM Husky ADV 150. Dito tayo sa Marilaki. Yun. Testing natin. Kaka-release lang nito this month, July. Actually, ito nakuha ko siguro noong Monday. And ito, test ride natin kung okay ang takbo. Ang nga pala, ang Husky ADV, meron siyang 150cc na engine displacement, 4 valve, liquid cooled, tapos meron siyang ABS na dual channel, harap likod, tapos traction control, yun yung maganda dun eh. Dito na tayo sa may bandang Palo Alto. Okay. Ngayon, i-ano kayo sa mga switches niya, dito tayo sa left. Actually, sa left, meron tayo syempre yung low and high beam, left and right na signal light, busina, mahina nga lang. Tapos itong kulay yellow, ito yung hazard niya. Then ito yung kill switch, then starter. Okay. Yung switches niya, yung regular na normal switches natin, okay naman yung quality niya. Hindi naman siya ganun di naman pangit, di naman sakto lang. Ito yung typically na nakasanayan natin mga switches before. Yeah. Tapos ang kanya naman side mirrors, regular lang din. Yun. Tapos dito sa speedo panel natin, digital na TFT display. Okay. Meron tayong nag-indicate siya dyan ng RPM, yung speed, yung kilometer, tsaka trip meter. Tapos, clock and yung temperature ng outside temperature. Then, gas and temperature ng engine. Okay. Gas tank natin is 15 liters. Marami-rami na to. Ngayon, hindi ko alam kung ilan ang fuel consumption nito so far kasi noong nilabas ko sa kasa, kinargaan ko lang ng 600 pesos and almost naka-4 o 5 bars din yata. Yan. Yung wala na siyang susi, keyless na siya. And dito may USB para pwede kayo mag-charge sa mga cellphones nyo. Ito, dinagdag ko na lang to. Cellphone holder. Then, ang ating visor, fix na siya. Hindi siya na aakyat o mabababa. Pero so far, okay naman.
Yung hangin sakto sa tumatama dito sa may mata, sa may helmet. So press ko naman. Tapos, yung levers niya is not adjustable. Pero maganda rin naman yung quality ng mga levers niya. Ito nilagay ko na lang to parang park brake, ano to? Parang handbrake. Yan. Teka, ano meron dito kay ate? Ano siraan? Okay. Sa handling, okay naman. Wala naman ako masabi sa high speed. Kanina pinatakbo ko sa straights. Okay din. Hindi naman siya malikot. Kahit may backside sa likod, kasi minsan pag may back sa likod, nag-wobble at high speed. Siya, stable siya. And sa corners, maganda rin siya mag-corner. Magaang din. Yung quality ng brakes niya pag pumreno maganda. Pero initially, nung pagkalabas ko sa casa, medyo matigas siya i-press. Pero right after ng mga ilang gamit, madali na siyang ipigain. Lumambot na, tapos maganda yung kapit niya. Kasi kahit konti lang, kumakapit na siya kagad. Hindi mo kailangan bigyan ng madiin na piga. Kaya tayo ng lunch bago bumaba at may dadaanan pa ako sa Antipolo. Okay din pala pumunta dito sa Marilaki ng weekdays at walang tao. Maluwag yung kalsada and which is maganda rin. Yung sa suspension niya sa harap, medyo bouncy. Yung sa likod, maganda yung play nung sa likod eh. Suabe. Yung sa harap ang medyo bouncy. Pero siguro pagka palaging ginagamit baka mas gumanda yung performance niya. Pero yung likod wala akong masabi. Suabe. Kahit may angkas, tinanong ko na rin si Mrs. Kanina hinatid ko si Mrs. sa Santa Mesa. And sabi niya maganda ang ano ng may aso pa. Maganda yung suspension sa likod at hindi bouncy, smooth yung play niya. And mukhang maganda to talaga pang long ride. Kasi kung i-compare ko doon sa isang scooter ko na 300cc, yun, wala reklamo talaga yun sa suspension nun. Ang ganda. Maliban sa malambot ang upuan, ganda ng suspension nun. Para kang dinuduyan. And almost similar sila. Mga corners mo, pag brake mo, maganda yung brakes niya. Makapit. Mabilis siya mag-slow down. Meron kasi iba na ang hirap-hirap pigain. Na parang ano tawag nito? Kailangan mo ng medyo malakas-lakas na daliri pagpiga. Ito, konting piga mo lang. Kumakapit na siya. Yung response ng throttle, spot on. Pagpiga mo, takbo rin siya. Wala siyang delay. Nandito na tayo sa ano to, Manukan, no? Malapit na. Yung throttle niya, pag piniga mo, takbo rin eh. Oh. Wala naman siyang delay.
Okay, manukan na tayo. Oh, may mga tao, konti. May tao sa manukan. Yun. Masasabi ko lang, sa 1 week na paggamit, masaya siyang gamitin. Nakakatuwa. Yung sinasabi pala nila na timbang niya is 153. Parang hindi 153, ang gaang lang eh. Kasi yung isa, nasanay siguro ako sa isang scooter ko na 300, ang bigat nun. Kaya pagdating dito, ang gaang nito. Wala akong masabi, ang gaang. Dali pa yung maneuver. Tsaka ang sarap niya gamitin, nakakatuwa. Sa 150, sa 153 na timbang, kayang-kaya nyo. Ito, paakyat oh. Paakyat, umakyat pa yung speed. Actually, maraming pagpipilian pagdating sa 150 and 160 ADB category sa scooter. Siyempre, andyan ang ating Honda ADB 160. Siyempre, siya ang hari ng ADB. The original OG. Tapos, siyempre, andyan ang Bristol. Bristol yata, dalawa yung ADB nila. Ewan ko, may ATR 160. Merong ATX yata, yung isa. Tapos, meron tayo dito naman sa FKM, Picon. Meron tayong Venture, merong 150 na Venture, ADB. Meron din 180, yung bago nila. Actually, yung tatlo pinagpipilian ko, yung kay QJ, ATR 160, at saka yung Venture 180. Tapos itong Husky na 150. Kung sa price, huwag mo na intindihin yung price. Siyempre, yung sa looks, para sa akin, mas gusto ko itong si Husky sa looks. Kasi original siya, wala siyang kaparehas na itsura. Yung parang hindi ka magkakamali pag nakita mo, oy, Husky. Hindi yung pag nakita mo, ay, Honda. Ay, mali, hindi. Ano pala yan, QJ. Or, sabihin natin ATR yung isa. Kasi, almost parang malapit, ginaya nila itsura doon sa Honda ADB. Yan. Unlike si Husky, iba itsura niya. Iba niya eh. Pogi, macho. Yan. Sa feature, siyempre, sabihin ko na engine, lamang si Venture kasi 180 siya. Sa features naman, para sila may ABS, may traction control. Yan. Bonus na rin siguro yung magandang switches, may mga illuminated switches. Tapos, syempre, naka-LCD ka na, pwede mo i-mirror yung ano mo. Yan siguro advantage yung dalawa compare dito. Sa takbuhan, di ko masabi na malayo naman ito takbo nito doon sa dalawa. Pare-parehas lang naman 150, 160 yan, 180. Magkalayo man, siguro wala pa 1 kilometro. Makikita mo, parang ganyan lang sa pick-up ang layo pag nagratratan kayo. Ngayon, kung gusto mo mabilis, well, merong naman ibang motor na mas mabilis. Bili ka ng mas malaking displacement. Ako, ganun lang ginawa ko eh. Bili ako ng magaang for my daily use. Tapos, bili naman ako ng mabigat para naman sa long ride. Yan, para pwede ka mag-express, pwede ka magbayan-bayan. Depende na sa'yo. Pero sa akin, binili ko siya dahil pang daily ko, pwede rin pang long ride kasi comfortable. 150 naman cc, malaki tangke. Practical para sa akin. Hindi ko na hinabol yung magagandang switches na illuminated. Tsaka yung TFT, yung pwede mo i-mirror yung ano mo.
Ako naman kasi gusto ko sakay, andar, enjoy the view. Ayoko na yung maglalagay ba ako ng ano, total may cellphone ako, lagay ko dyan. Yun. Basic lang sa akin. Basta importante sa akin, ang sarap gamitin, masaya gamitin. Yun naman yun eh. Kaya tayo bumili ng motor to enjoy. Yan. Katulad dito tayo ngayon sa Marilaki. Na-enjoy natin ang twisties. Ngayon kung bibili kayo, siyempre, budget nyo yan, dapat piliin nyo yung pinakagusto nyo. Your value for money. Yan. Ang pwede nyo pagpilian, yun nga, si QJ, ATR 160, si FKM Venture 180, tapos ito si Husky. Siyempre, pwede si OG, huwag mo kalilimutan, isama mo sa listahan mo. Yan. Pag naghahanap ka ng ATV. Eka, saan na ba yung kakainan ko? Parang lagpas yan ako. Hindi pa. Ito pa lang sa Martisen. Kuya, mukhang blow by na yung makina ng motor niya. Umuusok. Pag ganyan, sign na yan. Either, ano to? Piston ring? Hindi. Ano to? Yung, nalimutan ko tawag dun. Malapit-lapit na. Sarap mag-ride, malamig, hindi mainit, walang araw, makulimlim. Pero yun nga pala, reklamo nila, mababa raw ang ano to? Ground clearance. So far sa akin, may angkas, dumaan sa humps, wala naman. Alam ko na kung bakit. Siguro dahil doon sa, di ba sabi ko nga kanina, yung shocks niya sa harap medyo matigas, medyo bouncy. Hindi naman ganun katigas. Nagpe-play naman, yun nga lang parang bouncy siya. Siguro hindi masyado nilambutan. Para mag-compensate doon sa pagkalubak mo, hindi siya, Tanay viewpoint. O yun, masarap doon. Ay, teka, dito na lang. Tikman ko lang yung kapsat dito kasi sa sa La Union eh. Hindi ka, doon na nga lang ha. Doon lang. Doon lang ako sa Cafe Caterina. At magtapsilog na lang ako. O kaya bang silog. Para mabilis. Tip box. Bakit may tip box? Dito na tayo. Yo. Ito maganda view, oh. Huwag ilak ang manibela. Bakit? Oo nga, siyempre para mausog niya. Pero since wala naman tao. Iyon, oh. Tingnan mo. Tingnan mo ang view ng Cafe Caterina. Sana huwag umulan. Nakaka-relax talaga pag nature, ano? Hi guys, ako ulit. Ngayon, matapos natin gamitin yung Husky ADB,
sa Marilaki at saka umabot tayo sa Jarlis Peak. Ngayon, bigay ko sa inyo initial review ko, findings ko sa motor. Okay. Unahin natin yung mga cons. Cons natin number 1 is simple speedo panel. Yung iba kasi naka TFT na, LCD na. Ito TFT pero simple lang siya eh. Hindi siya yung napapalitan. Actually yung sa abroad, napapalitan yung design ng display. Ewan ko dito sa Pilipinas, sinortcut, binawasan. Yun, kaya ngayon simple lang pero kompleto naman siya ang kailangan natin. Number 2, yung mga switches. Again, simple lang din ang nilagay nila compared dun sa mga ibang ADB na may mga backlight pa at saka maganda. Pero wala namang problema kasi functional naman siya. Lahat ng kailangan natin nandyan. Yun. Kaso, syempre, may mga yung bago na nalabas, yung mga may backlight, yung parang domino switches, mga ganon. Pero kung hindi ka naman maarte sa switch, mga ganyan, pwede na yan. Functional yan. Lahat ng kailangan mo nandyan. Number 3, wala siyang handbrake. Nagkabit pa ako ng extra. Pero mura lang naman sa Shopee, 170 to 200 pesos. Maghanap ka na lang na mura. Unlike kasi yung iba, alam ko yung ibang mga ADB, ano ba to, ATR yata at saka yung Venture, meron silang handbrake. Actually helpful yun lalo na sa mga magpapark ka sa palusong, backyard, o traffic, imbis na nakabrake ka, yun ay ano mo. Pero hindi naman siya big deal. Makakabili ka naman sa Shopee. Tapos, lever ulit, hindi adjustable. Ngayon, pagka katulad ko, maiksi yung mga daliri. Una, parang hirap abutin. Siguro sanayan na lang. May nakita naman din ako, again, Shopee Customs, na makakabili ka ng lever, left and right, nasa 900 to 1.2 yata o 1.5. Makakabili ka ng adjustable. Visor, hindi rin na-adjust. Pero okay lang, basta tumama yung hangin sa'yo kasi mainit ang panahon natin. Tsaka hindi naman tayo nag-e-express. Pansin ko lang maganda ang visor na natataas pag sa high speed. Kasi deflect niya yung hangin sa mukha mo diretso. Pero kung city driving, kailangan mo yung hangin kasi sobrang init ngayon. Yung mga ibang ADB, na-adjust yung ano nila pero hindi ko alam kung gaano kataas. Hindi ko pa na-try. Tapos, walang no, adjustable visor. Yung front shocks niya, doon paggamit ko, una parang bouncy. Yung pala, upon checking, nasa 35 yung PSI. So ngayon, ginawa ko lang siyang 29. And maganda ang improve niya. Compare nung nauna, parang bounce na masakit sa kamay. Pero since ngayon, testing, no, from Quezon City, diretso ako ng Santa Mesa, then diretso ako ng Jarvis Peak, tapos pabalik din sa Manukan. So far, hindi naman nagnam yung kamay ko, hindi naman ako nangalay, pati yung puwet, hindi naman sumakit. So, upuan, okay din. Tsaka yung height noong manibela. Yan. Tapos, yung isa pa problema, yung alarm. Hindi ko alam kung paano patayin. Basta, i-off mo, i-unlock mo, lock mo, o i-silent mo. Basta within range siya, tumutunog, umiilaw yung parang start button, yun dito. Hindi ko alam kung paano patayin o ano. Pero pag lumayo ka naman sa kanya, hihinto na din siya mag-alarm. Yun. Parang hindi naman alarm na maingay. Yung parang tit, gano'n na gano'n. Tapos, ang sayang talaga, tinanggal nila yung inalis nila yung idle stop. Sa Europe, may idle stop. Sa Malaysia at saka Thailand, tinanggal nila idle stop. Parang parehas na sa ating ginawa ng kill switch. Okay, yun yung mga napansin kong hindi na nailagay compare sa iba na meron nun. Yun. Pero hindi naman big deal yun kung sa inyo hindi nyo kailangan yun. Pero kung gusto nyo, siyempre, piliin nyo yung gusto nyo. Number 1 na gusto ko sa kanya is pogi, guwapo, macho. Yan. Wala siyang same design sa iba. Yung mga lines niya, sarili lang din design. Tapos, regardless of Taiwan or China, syempre sabi nila, advantage daw is yung Taiwan, better quality kaysa sa China. Pero kung ibabase ko sa design, mas maganda yung itsura ni Husky
compare mo dun sa iba na parang kinopya yung ibang mga shapes niya doon sa Honda ADB. Tapos, ang isa sa mga quick ano lang, meron siyang traction control, dual ABS, yun ang ganda. Yung brake niya sa harap, konti pitik lang, kagat-kagat. Yung likod, medyo maganda rin yung kagat niya, pero pag slow down ka bigla, pindutin mo lang yung front mo, ano na kagad siya, active kagad siya. Yung likod, maganda siya pang slow down, pero hindi ibig sabihin na mahina siya, malakas din. Yung nga lang, mas pag konting pitik mo lang sa kahit isang daliri lang sa harap na preno, kapit kagad siya. Okay. Tapos sa pa is yung monoshock. Ganda ng shocks niya sa likod pag tinignan mo. Malinis tignan nyo sa side. So unlike yung conventional na may dalawang shock sa side niya, ito monoshock. Sa performance ng engine, wala akong problema. Ganda, matahimik. Ano naman siya, hindi naman siya delay. Pag piniga mo, bibigay niya rin yung gusto niya. At hindi ka naman siya parang tawag nito, yung nag-iisip, may second na delay, walang ganon. Siyempre, ang usually naman pagka-automatic pa, kahit kotse, hindi pwede siya yung todo tapak. Kailangan niyang gradual ang pagtapak mo, kahit kalahati, ganon. Hindi sa automatic uso yung piga todo, tapos karipas takbo. Walang ganon. Sa manual, pwede. Yun. Sa banking at saka sa straight, ang ganda niya. Madaling control sa corners. Sa high speed siya, stable siya. Hindi siya malikot. Kahit na naglagay na ako ng box, okay pa rin. Kahit may angkas, hindi siya masyado mahirap sa traffic isingit. Okay ang handling niya. Yan. Tapos yung engine, nabanggit ko na pala. Maganda yung engine niya. Silent ang tumunog, hindi maingay. Tapos yung tires niya, maganda ang kapit. Maganda siya sa zigzag o kaya sa straight. Maganda kumapit yung Maganda yung upuan niya, sitting height niya. Pasok sa mga Pinoy. Ito niya, lahat LED na. Yan yung mga gusto ko sa Husky ADB. Yun. Ngayon, kung marerecommend ko ba ang Husky ADB? Sa tingin ko, isama nyo sa pag-hunting nyo ng mga ADB na motor. Ngayon, i-consider nyo siya at sa tingin ko pag nabili nyo siya matutuwa rin kayo. Hindi yung parang hihinayan ko. Masaya gamitin. Actually, nag-enjoy ako sa pagpunta ko ng Jarvis Peak, Marilake. Masaya. Yun. Okay? Salamat. And sa susunod, ulit kayo ng vlog ko. Thank you.